Pinaglalaroan lang talaga siya ni Jake. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Madeline nang marating niya ang silid. At napakasakit man iyon, sa damdamin ay pinigil niyang mapaluha. Ayaw niyang mag-iwan ito ng bakas na makikita kinabukasan. Isinusob niya lamang ang mukha sa ulo at paulit-ulit na sinutok iyon. Maaga siyang nagising, ngunit nang bumaba sa kusina ay naroon na si Faye. Nabanggit ni Jake na maaga ka rin daw bababa ng Maynila. Kailan ka kaya makakabalik? Anito habang hinahalo ang anumang niluluto. Kumuha siya ng pagtitimplahan ng maiinom. Mga 2 weeks siguro, makakaluwag ako. If you have time, pakidalaw-dalaw mo lang si room. Sure, baka andito ako most of the time kasi aayusin ko ang nautlot naming plano sa pictorial. Kapag tsumambang pre ka sa time na iyon, papayag ka ba sa susyon ni na Rome na ikaw ang maging bride? Siyempre, bakit hindi? As long as bakante talaga ako. I'm sorry but I will never have the courage to go through that. Heto na pala si Jake. Nakatingin si Faye sa pintuan. Sinabi ni Madeline, mapagbibigyan niya ako kung may time siya. Balina nito sa lalaki. That's great. Umupo ito sa harapan niya. Ilang beses pang napalunok ang dalaga bago siya nagkaroon ng lakas na loob na sulyapan ito. At nakatitig ito sa kanya. I'll drive you to the terminal. Can't wait to be rid of me. Thank you. Mahinang sabi niya. Akala niya ay makakarating na sila sa terminal lang di pa rin nagsasalita ang lalaking nagmamaneho. Kaya naman nagulat siya nang marinig ito. Tawagan mo ako kung kailan ka aakyat. Susunduin kita. Sure, I mean it, Madeline. Hindi ko nga alam kung magkakaroon ako ng free time. May nakaline up akong project. Pero syempre pipilitin ko ang makakaya ko para magkaroon ng oras na madalaw ang kapatid ko. Ang maibibilin ko. Huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Natigil sa tarantang pagsasalita si Madeline. Madeline, malumanay ang boses na sabi nito. I'm sorry about last night. I really am. Ang mga daliri nito ay sinuklay sa buhok. This is not the right time and place to explain myself. I'll find a way to get down to Manila nang makapag-usap tayo ng maayos. Meantime, pagbutihin mo muna ang shooting niyo. Nagpilit ito ng ngiti. Ngunit kita sa mga mata nito ang tensyon. Drive on, Jake. Hindi sa iyo ang kalsada. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Puno ng hinanakit na tanong ni Madeline sa manager. Nasa Tagaytay sila at parehong nasa loob ng van. Katatapos lang ng unang shoot nila. Ginawa iyon sa tuktok ng bundok kung saan ang eksena ay si Madeline ay nakatingala sa langit. Pinagmamasdan ng isang eroplano ng Philippine Airlines habang dumadaan iyon sa himpapawid. Hindi niya alam kung paano niya nagawang ngumiti sa camera at sundin ang sinasabi ng director dahil hindi mapantayan ang gulat niya. Si Darrell ang direktor ng commercial na sinushoot nila. Bakit hindi mo sinabi? Ulit na tanong niya kay Alec na panay ang paypay at iwas ng tingin. Nakalimutan mo. Tumawa siya ng pagak. Hindi mo naisip na maaapektuhan ako. Tell me, Alec. You deliberately keep that information from me. Madeline, sa wakas ay nagsalita ito. Humihingi ng pangunawa at boses at ang mga mata nito. It's a great project. Hindi natin pwedeng palampasin ito dahil lamang sa director. I never told you the extent of my hatred for him, have I? Hindi pa rin mabawasan ang galit niya. Ni katiting na respeto ay wala ako para sa taong iyon. Mabilis lang ang project na ito. Just be professional. As long as wala siyang ginagawang masama. Sino ang nag-offer sa'yo ng project? Ang sinabi mo'y personal choice ako ng Philippine Airlines at personal choice din ng director. Inirapan niya ang manager at sinapu ang muka. Don't talk to me. May dahilan para siya mairita. Nang gabi ngayon sa location pa rin ng shooting, inimbitahan siya ni Darrell para mag-dinner. Unang pagkakataon ni Eloy iyon na magkausap sila ng harapan. Kapag hindi kita pinaunlakan, makakasama ba ito sa akin? Diretsyong tanong ni Madeline. Anong ibig mong sabihin? Hayon uli ang malaanghel lang ngiti nito. Bakit ngayon lang niya nakikitang wala namang espesyal sa ngiti nito? Dahil ngayon ka lang nagkaroon ng Jake, kung kanino mo ito may kukumpara. Now, Jake was different. Sa loob ng panahong nakilala niya ang lalaki, she noticed he had 11 kinds of smile. Ang ngiti nito kapag nang-aasar, ang ngiti nito kapag napipilitan, at ang ngiti nito kapag masaya. Madeline, anong ibig mong sabihin na makakasama? Ulit ni Darrell sa tanong niya. Humugot siya ng malalim na hininga at sinalubong ang mga titig ng nobyo. Ang ibig kong sabihin, Darrell, kung hindi ako pumayag lumabas kasama ka, pahihirapan mo ba ako sa mga shootings? Ipapaulit mo ba lagi ang mga eksena? Magpapatawag, hold it, hold it. Tumatawang itinaas nito ang mga kamay sir. Come on, Madeline, hindi ako ganyan ka-unfair. It's your prerogative na tanggihan ako kung gusto mo.
Sinuri ito ng tingin. Pagkuwa'y bumuntong hininga uli. Oh, let this be the last time na magsasalo tayo sa pagkain. Habang magkakaharap sila sa loob ng pribadong restaurant na iyon, ay hindi mapigilan ni Madeline ang laging sumulyap sa kanyang relo. Let him think she was rude, so gusto na nga niyang makabalik sa hotel para matulog. Ang nababagot na dalaga ay biglang napaigtad nang makita ang pumasok sa pintuan ng restaurant. Not again, not this time. Holy cow, hindi niya napigilan ng really na magmura. Ang kamay niya ay napahigpit sa pagkakahawak sa tinidor. Sinundan ng tingin ni Daryl ang nakakuha ng kanyang attention. Hi Henry, bati nito sa gossip columnist at tumayo. I'm doomed, I'm cursed. Paulit-ulit yung tumatakbo sa isipan niya. Umulan sa pangatlong araw ng commercial shooting at tumawag si Alec para sabihing postponed muna iyon. Nagpapasalamat na bumalik siya sa kanyang silid para muling matulog. Pero hindi pa siya nakakaisang minuto sa pagkakahiga ay may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Madeline, tawag ng boses ni Manang Alice, may dumating kang bisita, si Jake. Bigla siyang bumalikwas ng bangon. Sa isang iglap ay nasa pinto na siya at binuksan niya. Sino? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Si Jake. Oh my gosh, nasapo niya ang dibdib. Asikasuhin niyo, bababa na ako. At isinara niya ang pinto para makapagsimulang ayusin ang sarili. Imagine her heartache this past few days. Mula nang maghiwalay sila sa terminal, nanatili yun sa dibdib niya, thinking all the worst thing about Jake, doubting him, believing he was just making fun of her. Kaya hindi niya sineryoso nang sabihin itong susunod ito ng Maynila para makapag-usap sila. Pero dumating ang lalaki. At alam niyang para totohanin ang sinabi nito. Hey, relax, anis sa sarili at pilit kinontrol ang paghinga. Huwag kang masyadong atat. Baka matakot iyong tao. Play it cool. She would never tire looking at him. Kahit pa siguro tumandaan na sila. Parehong puti ang mga buhok at kulubot ang mga mukha. Ang dalang ponpon ng bulaklak ay nasa kanang kamay ni Jake. Nang sa wakas ay makababa si Madeline. Mahabang hagdanan. Tumayo sa harapan nito. Iniabot iyon ng lalaki. Roses for you. Pilyo ang ngiti sa mga labi nito. At hindi rin na mapigilan ang mapangiti. Nakuha ko ang number ni Alec kay Ron. At nang tawagan ko siya para tanungin ang location niyo, sinabi niyang narito ka sa bahay niyo. Umpisa nito. Lucky yun. Sabay silang naupo at magkaharapan. Kumain ka na ba? Inihahanda na ni Manang Alice ang order ko. Tumayo siya. Ihahanap ko muna ng malalagyan ng mga roses at kukuha ako ng pantawid gutom. Para ngayon ko lang naramdaman ang pagkalam ng sikmura ko. Aniya at tumalikod. Lumingon siya rito. Sandali lang ako. Nakangiting sinundan siya ng tingin ni Jake hanggang sa makapasok siya ng commotor. He was feeling great. On his way here ay pinuno ng kaba ang dibdib nito. Iniisip niya na paano kung galit pa rin si Madeline at hindi handang makinig. Lakas ng loob ang nagtulak sa kanyang pumarito. Hindi kayang patagalin pa ang mga bagay. Kailangan niya itong ayusin at ilagay sa tama. Alam niyang nasaktan niya ng gabing iyon sa veranda si Madeline at gusto niyang mapagpaliwanag ng maigi iyon. Ipapakita niya rito ang kanyang point of view. Umaasa siyang maiintindihan siya nito. Ngayong nagkaharap silang muli, nasisiguro niyang hindi siya bibigoy ng dalaga. Umaling ang kanyang paningin sa bungkos ng diaryong nasa meseta, ang daily subscription ni Madeline. Kinuha niya ang pahayagang nasa pinakaibabaw at nagsimula na sana siyang magbasa nang bigla ay matigilan. Dahil nakuha ng larawan sa front page ang kanyang buong attention, si Madeline at ang dati nitong nobyo, together again. Iyon ang nakasaad sa caption. It was so sudden, the burning jealousy that found its way to his heart. At hindi pa siya nakaka-recover sa pagkabigla, ay narinig niya ang mga katok sa front door. Parang robot na matumayo siya para buksan iyon. And there he was, sa harapan niya, ang taong kasama ni Madeline sa larawan. Good morning. Puno ng confidence na bati ni Daryl sa sandali siyang sinur. Ang half-brother ni Ron. Kailan kayo dumating? At nilampasan siya para pumasok si Salas, si Madeline. Tanong nito na nilingon siya. Hindi alam ni Jake kung saan nanggaling ang kanyang boses. When he spoke, he sounded gruff. Nasa komoder lang. I was just about to leave. Pakasabi sa kanyang umalis na ako. Halos mabitiwan ni Madeline ang hawak na tray nang naglalaman ng mainit na inumin. Nang makabalik siya sa sala at abutan doon si Daryl sa halip na si Jake. Hindi siya makapaniwala. Binabangumungak ba siya? Ano ang ginagawa rito ng ex-boyfriend? Pero hindi yun ang mahalagang tanong. Nasaan si Jake? Sa halip ay tanong niya at dahan-dahan nilapag sa mesita ang tray upang mapatanga sa diaryong nariyon. Sa larawan nila Daryl at ang nakasulat sa caption, Nightmare. This is just a nightmare. Umalis na. Sinabi niyang sabihin ko sa'yo.
Para namang hindi nakakaramdam na sagot nito. Nakita kayo. Mahina ang boses na tanong niya. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Anyway, I've come to discuss some part of the shoot with you. If you'd care to change para sa labas na tayo. Ang panalita ng lalaki ay biglang naputo nang tumama ang lukot na dyaryo sa mukha nito na sinundan pa ng isa at isa pa. Nang sa wakas ay maubusan ng dyarang maibabato si Madeline na gawang tumingin sa kanya ng kakusap. Putlang-putla ang mukha nito sa galit. Pero hindi mapantayan ang galit sa kanyang mga mata ngayon. Get out of my house. Walang kasing tigas ang boses na sabi ng dalaga. Itinuwid ni Daryl ang tayo. Inayos ang damit at pinukol siya ng masamang tingin. I'm going to forget this ever happened, Madeline. See you at the shooting tomorrow. At tumalikod na ito. You ruined my life. Bulong niya sa hangin. Kung bibigyan niya ng panahon ng sariling mag-isip, baka maloka siya. Kaya naman ang sumunod na mga araw ay ginugol ni Madeline sa pagtatrabaho. Ibinuhos niya sa bawat gawain ang lahat ng konsentrasyon. Pinag-iigi niya ang mga dapat gawin sa shooting dahil gusto niyang matapos na iyon. Ayaw na niyang magkaroon ng dahilan para patagalin pa ang pagsasama nila ni Daryl sa nag-iisang proyektong ito. At least hindi siya nito tinatangkang kausapin. Pilit siya nagpapaka-professional kahit pa gusto siguro siya nitong sibakin. Kahit pa gusto niya uli itong sugurin. The damage was done. Hindi niya alam kung paano niya haharapin uli si Jake. Deep inside her ay sinisisi niya rin ang lalaki dahil hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ng tungkol sa kanila ni Daryl. He's a moron. Naiisipan niya ng umagang iyon. Does he even think na magagawa kung makipagkabalikan kay Daryl considering the reason why we parted in the first place? Pero naalala niya rin pag-uusap nila noon at nang sabihin niya rito ang kanyang tipong lalaki. Jake must be as confused as she was. Anong kanyang gagawin? Ang plano niya ay umakyat sa Baguio sa Sabado kapag natapos na ang shooting. Paano kung harangan siya ng binata sa pinto? Stop it, you fool. Saway niya sa sarili. Alam niyang hindi naman magpapakababa ng gano'n ang lalaki at pigilin siyang makita ang kapatid. So what then? Aakyat siya roon. Tatanggapin kaya siya ng lalaki. Aakto silang sibilisadong tao din aalis siya without clearing things between them. Ganun ba ang mangyayari? Noong sundan siya rito sa Manila ni Jake, she was so sure yun ay para ayusin na ang lahat. He was going to formally propose. Now what? Find out stupid. Ani uli sa sarili. Hindi masasagot ang mga katanungan mo kung hindi ka maglalakas loob na umakyat